So ang topic natin this first day o first Sunday of the year is made for more. Pagsabi made for more. Louder. Made for more. Amen. So, ang buhay o tayo mga Kristiyano or as a church ay nilikha tayo ng Diyos para sa pangmalakihan, para maging tanyag, para sa kanyang kaluwalhatian. Yung buhay na hinaharap mo ngayon, hindi pa yan. Amen? Pero, ang church na tinatawag na body of Christ, si Jesus pa rin po ang ulo ng church na ito. Makikita po natin yung picture. Ayan, sino nakakilala? Maliban sa mga kilala nilang sarili nila. Kilala niyo po ba yung mga taong yan? Okay? Oh. Karamihan sa inyo ay kilala, yung iba kilala, pero yung iba hindi. Amen? Ganyan no itong dalawang ito, kilala nyo? Oh, ganyan no ang sitwasyon. Ganyan po ang sitwasyon kapag ang simbahan hindi si Kristo ang head. Kilala mo ang katawan, alam mo ang katawan, walang identity actually. Hindi mo yung lalong-lalo yung first time mo nakita ito, sino yan? Siyempre yung kilala ninyo yung mga familiar kayo sa mga taong ito, pero yung hindi nakakilala, hindi mo masabi kung sino yan. Hindi mo nga masabi kung babae o lalaki yung mga yan eh. Okay? Hindi mo masabi. Pero kapag nakita mo yung ulo, yung head, yung face nila, doon mo lang masasabi yung identity nila. Next slide, please. Oh, di ba? O sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Why? Kung si Kristo ay wala sa buhay ng tao, kung si Kristo hindi pa rin siya yung head sa buhay mo, kapatid, mahihirapan ka sa identity mo. Ano? Kung si Kristo, ang church ay hindi na siya ang naitataas sa church na ito, nako, delikado. Ano? Ganon din sa life group, ganon din sa family. Napakahalaga na si Kristo pa rin, si Jesus pa rin, ang ulo ng simbahan at tayo po ang kanyang katawan. Amen? Amen po ba? Ano mang shape yan, katawan pa rin yan. Amen po ba? Napakahalaga. Kaya tayo naman po bilang kasama sa katawan ni Kristo, we're a body of Christ, at sa yung ulo, sa yung leader, sa yung identity natin, ay mag-ingat ka. Mag-ingat tayo na magbanggit ng negative sa bawat bahagi ng pamilyang ito, ng katawan na to. Ibig sabihin, pag nagsasabi tayo ng negative sa katawan ni Kristo, sinasabihin natin mismo ang Diyos. Because the body, the church, is the body of Christ. Amen? Kung nag-iisip ka ng negatibo, nagsasabi ka ng negative, sa kapwa mo, si Kristo mismo ang sinasaktan mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lagot ka. Amen. Amen. Sabihin mo nasa likuran mo, lagot ka rin. Tayo mismo ay mag-ingat. Kasi nga, hindi natin kinakalaban ang tao, kundi ang Diyos mismo ang kinakalaban natin. Once na nagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Amen? So, ang ating text ho ay bababasa natin sa Ephesians chapter 3, verse 20. Bakibasa ho ng malakas. Sabi ko ho, malakas. 1, 2, 3, go! Amen. Sa panahon natin ito ngayon, ay many people live beneath their divine potential, trapped by fear, failure, or limitation imposed by others. But God never designed us for mediocrity or stagnation. He designed us for greatness and increase. Maraming matagal ng Kristiyano, alam ko hindi yung katabi mo, na matagal na siya pero walang paglago. Amen? Nadagdagan ng edad, nadagdagan ng kilo, yun pa rin. Pero tayo po bilang Kristiyano ay dinisign tayo ng Diyos na hindi stagnant. May paglago. Pag sabi, katabi mo, may paglago. Sa totoo lang,
Sa literal, sa financial, sa totoo lang, mas mayaman ka ngayon kaysa last year. Mas mabait ka ngayon kaysa last year. Kung mabait ka na last year, babait ka pa ngayon. Amen? Kung naging on fire ka last year, magiging on fire ka pa ngayon. Kung committed ka last year, magiging committed ka pa lalo ngayon. So, bawal dito ang stagnant. Dito ho, kung sa Pilipinas ho, kapag ang isang ilog ay hindi dumadaloy, alam nyo na. Stagnant, mabaho. Amin po ba? Ganon minsan ang isang Kristiyanong hindi lumalago, siya ay wala akong sinasabi. Nangangamoy ang ugali. Inibang mo lang di mo ba kapag hindi ka lumalago, hindi ka nag-grow, wala kang pagtanggap sa Panginoon, hirap ka, ganun pa rin. Yung kahinaan mo 15 years ago, yung pa rin ang kahinaan mo. Kapatid, it's time to grow. Kaya nga sabi ng ating tema itong 2026, embrace, engage, experience, empower. So lahat ng apat na ito, kapag nakuha natin, mag-grow po tayo. Amen? Kaya kayo nag-abroad para kahit pa paano mag-grow ang iyong kita. Amen? Ang mga Chinese daw, liit kita. Ang mga cross eyes, dubli kita. Ang bulag, wala kita. Pero tayo ngayon bilang Kristiyano, lahat tayo sa literal, sa physical, sa nangyayari sa buhay natin, gusto natin mag-grow. Gusto magkaroon ng increase ng salary mo. Amen? Itong 2026, dadagdag na naman ng edad mo. Ako hindi. Dadagdag na naman ang edad natin. Kung 50 years old ka, tapos 100 years lang ang ilalagi mo sa lupa, 50 na lang. Kumakalahati ka na. Kung 100 ang ilalagi mo sa lupa, 70 years old ka na, naku, 30 na lang. Amen? Kaya yung happy birthday natin, hindi na nadadagdagan, nababawasan. Kaya makita natin na samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Tignan mo ngayon katabi mo, sabi mo, kapatid, lakas mo kapatid. Alam mo, bumabata ka. Huwag mong sayangin ang panahon. Hello? Kanina sa ating everyday prayer, may mga nagpatotoo. Sinasabi nila kung sino sila dati at sino sila ngayon. Tignan mo yung mga bagay na hindi mo kayang tanggalin. Tinulungan ka ng Diyos para matanggal. The truth of Scriptures reveals that we are wired for more. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mapapag-aralan natin. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nakadisenyo para tayo ay mamuhay ng siksik, liglig, umaapaw, para maging pagpapala sa iba. Kaya, kung mabait ka, tignan mo yung taong kaaway mo, magiging mabait ka, magkakasundo kayo. Yung taong hindi nagbabayad sa'yo, bigla na lang magbabayad kasi mabait ka na. Amen? Sabi niya, more impact, more influence, more fruitfulness, and more glory. Lalakas ang influence natin, lalakas ang impact natin sa iba. Why? Dahil si Kristo ay nasa atin. Makikita po natin sa scriptures, hindi ko lamang po kayo ini-encourage or so on, kundi ito po ay salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya kayo nandito every Sunday, umati kayo ng everyday prayer, may Bible study, nagbabasa kayo ng Biblia. Why? Dahil gusto nyo pang mag-grow. Pagsabi, grow. Yeah? Sabi niya dito, He designed us for greatness and increase. Nag-agree po ba kayo doon? Yan ang pagkadisenyo ng tao, lalong-lalo na tayo mga Kristiyano. Your current level is not your final destination. Yung kasalukuyang buhay mo ngayon, huwag kang mag-settle dyan. Tama na ito, okay na ako. Sige ka, sabihin ni Lord, okay ka na pala. Alburin na kita. Kung okay ka na, mabait na ako, banal na ako, satisfied na ako. Ay, anak, okay na ka pala, para kasi Enoch.
Mabait ka na, banal ka na, para di ka na magkasala. Halika na. Sabihin ni Lord sa'yo. Pero kaya hindi ka pa kinukuha, may ire-repair pa. May mga bagay pa na dapat mong mapuntahan, na kailangan mong puntahan. Maranasan na dapat mong maranasan. Amen. May mga tao pa na gagamitin ka na madadala mo sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi pa tapos sa'yo ang Diyos sa pamilya mo at sa church natin, sa life group natin. Amen? Kung ang life group nila Ate Cathy ay 30 na sila, sabi na Ate Cathy, Lord, bigyan mo naman kami ngayon itong taon na ito ng 120. Bawat subgroup ko, tig to 20 sila. Amen? Na-pressure tuloy yung mga SOD student. Kanina, nakikinamayan ko ilan lang sila doon. Ilan lang kayo dito Maya-maya lang, pastor. Bubuuin nila. Sinasabi ko ito dahil hindi pa ito. Marami pang mga, ang prayer ko itong 2026, wala namang masama ang manalangin na Lord, punuin mo ang Broadway to the point na magkaroon kami ng second service. Amen? Kaya lang, humanda tayo. Humanda ka. Parang pagpupunta ka sa pag-anihan, pag mamimitas ka ng apple, hindi po pwedeng wala kang dalang lalagyan. Dapat may basket ka. Ganon din tayo, dapat ihanda natin ang ating sarili. Mamaya ang katabi mo, yung kaaway mo. Di ba? Dumating, bakit nandito yan, pastor? Prayer natin yan Hello? Dadalawa na nag-i-amen. Kaya prayer natin yun. Pag dumating siya, nandito ka, sister, brother, praise the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Salamat nandito ka. Hindi yung, naku, hindi ka makapag-worship dahil nandyan siya. Pabayaan mo ang Lord ang mag-reveal sa kanya. Magbago sa kanya. Number 1, God designs for you is greatness. God's design for you or for us is greatness. Gusto ng Diyos ay lalo tayong maging mabantog. Mabantog, maging maging famous, hindi para tayo may taas, kundi siya ang maging ano bang greatness pa? Madakila. Okay? Gusto nila na ikaw mismo ay magningning, mag-shine, to make a major spiritual impact. Yun. Amen? Alam niyo ba, ang Spanish po ng impact, may mga kapatid tayo ng Spanish, ang Spanish ng impact ay impacto. Tawa kami ng tawa. Totoo, pastor, sabi namin doon sa pastor natin sa Madrid. Opo, pastor, impacto. To make a major impacto. Pero sa Tagalog, hindi maganda ang kahulugan. Okay? Sabi niya, you are fearfully and wonderfully made. Di pa lamang, ang pagkalikha ng Diyos sa'yo ay pag-iingatan ka na ng Diyos. Hindi yung pagtatagalugin mo yan, iba ang meaning niyan. Ikaw ay katakot-takot at kamanghamanghang ginawa. Okay? Ibig sabihin, ang pagkalikha sa iyo ng Diyos ay ingatan ka. Okay? You are carrying divine uniqueness, intentionality. There's nothing random about your life. Tama lang, sakto lang yung height mo, yung kulay mo, tama lang na Pilipino ka. Pili na Pino pa. Amen? Tama lang, wala ka nang idadagdag dyan. I-improve mo lang, palabasin mo lang yung mga bagay na naka-download sa buhay na yan, na mga mabubuting bagay para pakinabangan ng iba at kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka. May nagsasalitang walang kausap, kakaiba talaga kayo. Kakaiba ka. Sikapin mo, kakaiba ka. Kakaiba ka sa iba. Tingnan nyo lamang ganito. Yung problema mo at problema ng katabi mo, magpalit kayo, tignan nyo, parang hindi nyo kaya. Pagpalit kayo yung problema niya, na broken heart siya halimbawa,
Ikaw naman ay nalugi ka, magpalit kayo. Hindi nyo kaya. Ibig sabihin, even yung mga problema ay natatanging ikaw lang ang may kakayanan yan. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Alam nyo, sa itong nakalipas na mga taon, hindi namang last year, may mga pagsubok tayo, mga na pinagdaanan. Personally ako, na kung saan akala mo, kapalpakan, oh yes, may mga failure, pero pag maaalala mo ngayon, natuto ka. Lalong naging wise ka, lalong kang naging matalino. Dahil yung experience na yon ay inalaw natin, pinag-aralan natin, ano ba itong mga pagkakamali ko, ano ba itong kailangan kong improve, at para matuto po tayo. You are created for good works. Amen? We are created for good works. Kaya pala, kapag pangarap mo pa lamang, nung bata ka pa, ano pangarap mo? Mayroon kang magandang pangarap. Wala pa akong bata na ano pangarap mo? Maging kriminal. Wala pang ganun ang harap. Di ba? Ang pangarap, maging sundalo, maging ganito, maging ganyan. Gusto lahat maging maganda ang pangarap. Kasi nga, naka-download yung mga mabubuting bagay, lalo na tayo yung mga Kristiyano na. Itong 2026, dapat to lumabas yung mga good works. Kung mayroong mga mas mabait dito, dapat ikaw yon, tayo yon. Amen. Kung mayroong mga mapagpasensya, tayo yon. Kung mayroong mga generous, tayo yon. Huwag mo man ang ipaubaya ang kabaitan, dapat lumabas din yung kabaitan mula sa iyo. Inuulit ko, dapat lumabas din yung kabaitan mula sa iyo. Kapag may pressure sa buhay, lalabas ang totoong ikaw. Amen? Kapag mayroong pressure sa life group, lalabas ang totoong ikaw. Hello? Either magsusuper science ka, yung nandun ka sa life group, hindi mo na, okay, dito sa church, hindi ka na makatanggap dahil offended ka na. Lahat ng sasabihin ng preacher, halimbawa, wala ka nang matanggap. Why? Dahil offended ka na. Dapat hindi ganon. Kapag may pressure, thank God, lumalabas yung totoong ikaw para mabago pa. Amen? Sino dito may mga limitations pa? Ako, dadalawa. Mamaya, dadaanan po natin yan. Yeah, you are created for good works. Nasaan yung good works na yon? According sa ating nabasa, kanina, na text po natin, nabasa po natin, sabi niya, now to Him who is able immeasurably more than all we ask or imagine according to His power, that is work. Nasaan yung work? Within us. Kumikilos ang Diyos, hindi sa labas, kundi una siya kumikilos sa kalooban mo. Kaya mo nakita yung kahinaan ng kapwa mo para unawain mo. Para hindi mo ito ikadapa. Kung ganun ang mindset natin, ay, bakit ganun si brother? Nakita ko ganito siya. Ay, naku, huwag ko siyang pagpe-pray ko na lang siya. Di yung nakita ko si brother, hindi na kuha atin, ganun siya talaga. Wala na, ayaw ko na mag-born again pa. Nako, delikado. Kaya ipinakita natin, ipinapakita minsan ang kahinaan ng may kahinaan, hindi para sila husgahan, para sila tulungan at para natin, inalaw na makita natin dahil alam natin, kaya mo silang unawain. Hindi ka ba nagtataka nung niligawan ka ng asawa mo ngayon, ang bait-bait niya? Ikaw naman na nililigawan, ang bait mo din, di ba? Di ba, Pastor Cathy? Wala kayong sumasagot eh, di ba? Di ba, nung nililigawan ka talaga namang, sa Ilocano, langit lupa. Panagayat ko kanya, langit, mula langit, ginggana, nagakimali pa'y kasta. Ang pagmamahal ko sa iyo mula langit hanggang lupa, humukay pa ng ganyan, sabi ibig sabihin. Minsan, hindi mo pa makita. Pero kapag mag-asawa na kayo, nandyan na yung pressure. Nag-umpisa na niyang itago ang code ng kanyang cellphone. Ikaw naman nag-isip-isip ka na. Nag-umpisa na niyang itago ang code ng mga... Ikaw ba naman si lalaki, si babae, bakit mo namang itatago ang code ng iyong phone? Bakit? Privacy, pastor. Come on, privacy.
Naglalakad ka nga doon sa loob ng bahay na kung anong damit mo, privacy, cellphone. Why hindi privacy yun? Amen? Sabihin mo sa katabi mo kung asawa mo sa kanya, asawa mo siya, sabi mo, anong code ng phone mo? Ang aming mga anak, alam ko yung mga code nila. Oh. Why? Pag-iingat yun. Kung wala namang nakatago doon, ba't mo itatago? Privacy nga, Pastor. Come on! Ba't ka napunta dyan, Pastor? Di ko rin alam. Okay. You are destined to shine. Yeah? You are equipped and prepared to make a lasting difference in the world. Ano, kung meron mang pinakamabait, pinakamagaling magluto ng adobo sa loob ng bahay nyo, dapat ikaw. Pinakamasipag, dapat ikaw. Kung meron mang kabataan na pinakamabait dito sa Geneva, dapat yung mga dudes. No pressure, mababait na kayo, pero alam ko babait pa kayo. Kaya mga magulang, isumbong nyo sila at picturean nyo kanilang higaan na isend nyo sa akin kung nagtutupi sila ng kanilang higaan. Baka pagpasok ni nanay, ni tatay sa loob ng kwarto ninyo, i-google pa niya yung pintuan kung kasi nalito na siya kung paano siya lumabas. Okay? Okay. Amin po ba? Amen. Number 1 pa lamang yan. God's plans are always upward. Nasaan na po tayo? You're destined to shine and bring glory to God. Sa Matthew 5:14-16. Ano? Sabi niya, you are the light of the world. Amen? Meron bang ilaw na hindi nagsashine? Manonotice mo ang ilaw. Pagpapatayin mo ito ng buong buo, talagang wala ka ng, kahit ngumiti yung katabi mo, hindi mo makikita ang kanyang ngipin. Sobrang dilim. Why? Dahil doon ang kailangan natin ng ilaw. Kaya ito yung time na tayo mag-shine. Ito yung time na magningning, manotice ka, mapansin ka. Hindi yung, saan ka galing, Brad? Saan ka galing, sister? Doon lang, saan? Diyan lang, sa malapit sa gar. Hindi mo masabi na galing ka ng church. Alam niyo mo ba, nagtatrabaho sa McDonald's nung araw? Ganon din ako. Kasi, ano naman bilang kabataan, hindi nila, ako yung Kristiyanong hindi halata. Yung Kristiyanong hindi halata, yung bang, kung ano yung kalokohan nila, kalokohan ko rin. Puno-puno ng compromising. Pero dahil na-expose ako sa church, maya-maya yung manager namin, natawag ko, Pastor. Yes, Pastor. Ano sabi mo? Ay, ba't Pastor? Doon ako nag-start na even ayaw ko mag-share ng salita ng Diyos. Nasa sistema ko, Pastor, doon ko na, bagubaguhin ko na ang buhay ko. Ayusin ko na ang buhay na ito. Hanggat meron ko na win na isa, nakikita ko, nagpapatuloy siya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakahalata ka. Magpahalata ka. Maging obvious kang Kristiyano. The way we talk, the way we encourage somebody, yung iba, galit na, galit ka rin. No? Maging obvious po tayo, iba sa mga sa school. Baka sa school, mga anak, kayo pa yung nangungopia doon, ha? Kayo pa yung nagpapasimuno ng KKK. Okay, hindi alam ko mababait kayo. Yeah? Pastor, ha? Namumuro ka na. God's plans are always upward and forward. Sabi niya sa Jeremiah 29:11. Sinong gusto mag-recite doon? 1, 2, 3, go. Jeremiah 29:11. For I know, 1, 2, 3, go. To give you hope. Nakita na, ang plano ng Diyos, plano ng Diyos or kalooban ng Diyos ay ikaw ay ipaprosper, ikaw ay hindi masasaktan, ang plano ay magkakaroon ka ng pag-asa at maayos ang future mo. Tanong ko sa iyo, sa tinatahak mo ba ngayon, kahit i-claim mo, i-memorize mo itong verse mo na ito, sa tinatahak mo ba ngayon, sa desisyon na ginagawa mo ngayon, naaakma dito? Kung ang future mo maging piloto at kumukuha ka ng nursing, sa tingin mo kaya, pahihintulutan ka ng may-ari ng aeroplano magpalipad? Bigyan ka ng injection, pag-i-injection ka. Ganon din sa buhay Kristiyano, I know the plan, sabi.
Plans to prosper you. Lord, plans to prosper me. Dapat, nandun ako sa plano mo, hindi sa plano ko. Amen? Never plans regression, only progress and peace. Alam na alam mo kung wala ka sa plano. Amen? Alam na alam mo ang buhay na yan kung sala. Amin po ba? Kapag nagdadrive ka, alam na alam mo kung wrong way ka o one way lang napasok mo. Ganon din sa buhay Kristiyano. Sa lahat ng room ng ating buhay. Sa financial mo, sa relationship, sa emotion, sa intellectual, lahat, sa health mo, alam na alam mo kung tama ito, naka-align sa Diyos o hindi. Pastor, hindi ko alam yung palamang, hindi mo alam dahil wala ka. Amen? And I pray itong preaching na ito, ma-awaken po tayo. Kaya kayo pinaprosper, kaya tayo binibless, kahit pa paano, nandun ka, nakatapat ka sa kalooban, sa plano ng Diyos. Yeah? Halimbawa po natin yan si Jabez. Si Jabez po, sabi niya sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10, Jabez was more honorable than his brother. His mother had named him Jabez, saying, I gave to him a pain. I give birth to him in pain. Jabez cried out in pain. Kaya pangalan niya Jabez, ibig sabihin pain. Just imagine, ang ibang translation nito, sama ng loob. O pain, sorrow. Ay, nandiyan na naman si sorrow. Nandiyan na naman si sama ng loob. Ang pangit. Ay, sama ng loob. Mag-check ng attendance. Present. Sino nasa si Jabez? Ganon. Pero si Jabez kahit isinilang siya na may mali, ipinangalan sa kanya, kayo naman mga magulang, huwag nyo namang ipapasa sa inyong anak kung anong nararanasan po ninyo. Iba ang future ng inyong anak, buti na lang si Jabez palaban. Alam niya yung stand niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jabez? Sabi niya dito, oh, that you would bless me, enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And then ito ang maganda, and God granted his request. Broken family man ang pinagmulan mo, mahirap man na lugar pinanggalingan mo, ang Diyos laging may plano para i-prosper ka. Ang gawin mo lang, lakaran mo kung ano yung pinaniniwalaan mo sa Diyos. Sino dito, noong 1970s or 80s, 90s, ganyan, yung bang naranasan yung mga kapitbahay para umutang ng bigas? Yung, Antay! Umutang ka man bagas yaw, bagoong mantika, asin, uging. Lahat. Alam mo yon, yung bang magpapaligo ka ng kalabaw dahil farmer si pastor, magpapaligo ako ng kalabaw sa ilog, doon na rin ako nakikiligo. No, aglugnak, aglugnak, na. Alam yung ibig sabihin? Pero ngayon, sabi ko, Lord, dati kariton ang dinadrive ko. Nakikipagkaryada ako, yung nakikikalabaw. Ngayon, walang magawa, makapunta nga ng Leong. Di ba pag ma-appreciate natin ang buhay, kung galing ka sa sitwasyon na akala mo walang-wala na, pero binigyan tayo ng pagkakataon na i-improve, pagbutihin pa, hindi dahil sa magaling ka, dahil sa biyaya at grasya ni Lord. Tignan mo nga yung katabi mo. Di ba? Palakpakan natin ng Panginoon, sige. Di ba? Hindi halatang sumisisi dyan ng talaba dati. Di ba? Di ka, yung nanguhuli ng palaka paggabi. Pero tingnan mo. Ngayon, makakita ka ng palaka, ew. Samantalang nung araw, palaka. Uulabing kita. Ngayon, ew. Come on. Meron daw Ilocano, nag-abroad, pagbalik ng Pilipinas, bumalik sa bukid,
Dadaan sa Pilapil, Tagalog na daw siya. Hindi ko na alam magtalaitay ng tambek, sabi niya. Hindi ko na alam, ang Pilapil kasi tambak sa Ilocano. Hindi ko na alam lalakad sa Pilapil. Kaya lang yung Tagalog niya halo pa rin. Hindi ko na alam magtalaitay ng tambek. Ba't ako napupunta doon? Kasi nakikita ko yung iba sa inyo, nagtuturo ako, ang ganda ng tinuturo ko, tinutulugan niyo ako eh. Sa totoo lang, malamig kasi. Okay, gisingin natin ang ating sarili. Okay? Number 2, your current limitation is not your final destination. Hindi pa yan. Abangan mo, maging excited ka sa future mo. Kapag nakakabasa ka ng ganito ng salita ng Diyos, maging excited ka. Lord, mayaman na ako ngayon, pero hindi pa ito. May permit na ako ngayon, pero hindi pa ito. Blessed na ako ngayon, pero hindi ito. Nagpapagamit na ako, pero hindi pa ito. Gumigitara na ako, hindi pa ito. Marami ka pang gagawin. Amen? Ano man ang mga limitasyon mo, hindi yan. Kasi minsan nakafocus tayo sa mga limitasyon dahil Pilipino lang ako, ganito lang ako. Kapatid, let go na natin yung mga limitasyon na yan. Pero alam nyo ba, sa mga limitasyon na yan, yan po ay ginagamit ng Diyos para sa Diyos tayo magtiwala. Challenges are temporary, God's promises are eternal. Amen? No matter what you are facing, there's more on other side. Ano man ang pinagdadaanan mo. Last year, namatayan ka ng mahal sa buhay. Last year, may mga bagay na hindi mo, unexpected event na nasaktan ka. Pero ang Diyos, pinatawid ka ng 2026, babawi ka. Sabihin mo sa katabi mo, babawi tayo. Hindi para magiganti dahil iaalaw ng Lord na ma-restore yung tama, tunay na identity mo kay Kristo. Amen po ba? Hallelujah. God specializes in lifting people from the pit to palace. Sa Psalm chapter 40 verse 2. Basahin ko lamang po dito, hindi ko na pinalagay po yan. He lifted me out of slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Lahat po tayo may pangit na nakaraan. Para tayong doon sa kumunoy, sa naputikan na kung saan din natin alam kung paano tayo makaalis sa kasalanan. Pero you know what? Maalala mo lang ngayon, mapapangiti ka na lang. Dahil ang Facebook minsan nagbibigay ng iyong throwback, ay biglang nag-pop up yung buhay mo nung wala ka pa kay Kristo. Di ba? Nandidiri ka? Bakit ka nagawa yun? Di ba, makikita mo, ay, naku. Di ba, kapag nakikita mo yung sarili mo dati, naku. Alam niyo po, ang iniiyak ko, kapag naalala ko kung paano ko lapastanganin ang aking mga magulang, kung paano ko magsalita ng negative to the point na nagmura ako, to the point na nasaktan ko ang aking tatay, kapag naalala ko yun, kinikilabutan, Lord. Patawad. Pero alam ko, pinatawad na ako ng Diyos. Ang tatay ko, alam ko nasa langit. Ang nanay ko, alam ko nasa langit. Kasi bago sila nawala sa mundong ibabaw, tumanggap sila kay Kristo, naglingkod sila sa Diyos. Pero kapag bilang anak, pag naalala ko yun, laking pagsisisi ko. Amen? Tinatry ko na gawin yung mga bagay na para kay Kristo. Ang ibig sabihin, lahat ng mga limitasyon ng araw, winipe out ng Diyos yun. At inaalaw tayo ng Diyos na gumawa naman ng magaganda, ng mabubuting bagay para kay Lord. Amen? Kaya panahon mo na. Huwag mo nang palampasin ng 2026 ay hindi mo matutunan ang isang bagay na dapat mong matutunan. Kung 15 years ka na hindi mo natutunan, hindi mo na alam ang isang bagay, nalaman ang isang bagay, huwag mong hayaan. After 15 years, yung pa rin, hindi mo pa rin alam. Kapatid, baka hindi mo inalam. Lalong-lalo na ngayon. Ano? Hindi naman ako marunong magluto ng igado nung araw. May YouTube. Alam ko na magluto ng igado. Amen? Ibigay nyo sa akin ang mga karne sa ref nyo. Iluluto ko igado. Di ba? Hindi ka na marunong magluto ng pakbet. Alam mo magluto ng pakbet. Sundin mo lang. Amen po ba? Kung kailangan ho, maging ano tayo, maging
creative po tayo, i-accept natin, kailangan natin i-adjust din ang ating mga sarili. Itong mga tumutugtog dito, hindi man sila ganyang kagaling. Kung may pagkakamali sila, di mo mahalata. Silang nakakaalam. Ang alam mo lang kumanta. Amen? Turn it up with shout of praise. Make it louder. Ganun-ganun ka lang, nagli-lipsing-lipsing ka dyan. Pero sila, isang damukal na praktisan, 35 na intro. Bago nila makuha. Ikaw naman, pero okay lang, as long na pumapalakpak ka. Sasabihin ni Abby, praise the Lord! Sa reklamo, praise the Lord pa ito. Kapatid, yun na nga lang. Praise the Lord na lang pinapasigaw sa'yo. Pakisabi nga, praise the Lord! Praise the Lord! Lakasan mo hanggang magising yung katabi mo, praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Hindi ba kayo, blessed po tayo? Tingnan nyo may mga anak po tayo, yung mga cute nating mga anak. May mga anak po kayo, nagkikinig kayo ng salita ng Diyos. Ang inyong mga anak, hindi lamang sila inaalagaan doon. Tinuturuan din sila. Nakita ko nga si Nathan Hello, Pastor! Bukas ng pintuan Sabi ko, baka pumupogi itong batang to habang ganun talaga yata ang Ilocano habang tumatanda pumupogi. Di ba, Brother Alan? Kita ko, nakapag ganun ng buhok Ibig kong sabihin, ang mga bata likas na may mga ganyan, pero lahat nag-grow. Pero tayo naman na Kristiyano, please, kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating mag-grow for the Lord. Nandyan pa ba kayo? You must see beyond dito? Number 2 pa lang. Don't judge your future. Yeah? Ay, gusto ko pa. God specializes lifting up from pit to palace. Your low points are just a setup for divine promotion. Yeah? Dun gustong-gusto ng Lord yung inaamin mo na hindi mo kaya. Doon siya tutulungan ka. Pero kung alam mo, kaya mo lahat, mahirap yun. Kahit nga yung anak mo, halimbawa, tuturuan mo, alam niya lahat, hindi ko natuturuan. Alam niya lahat Ano? Do you see, sabi niya, don't judge your future by your present condition. Romans 8:8, what is ahead of you far outweighs what is behind. Bibilisan ko na po, You must see beyond what surrounds you now. Sa 2 Kings, ito po yung si Elisha. Ang nakikita lang po ng kanyang katulong ay yung mga kasundaluhan, mga Syrian armies. Pero ang nakikita ni Elisha ay sa mulubundukin ay punong-puno ng mga karwain ng mga anghel, hukbo ng Diyos. Hindi nakikita ng servant ni Elisha. Pero nung once na binuksan ng Diyos yung spiritual na mata nung servant ni Elisha, nakita niya na mayroon pala siyang kasama. Amen? Ganun din po, there's more. Sabi niya, you must see beyond surrounds you now. Sabi niya dito, there is more in the spiritual than in the physical. May mga bagay kasi na minsan na out of focus tayo, nakatuon lang tayo sa physical, sa mga material, sa nakikita natin. Iba si pastor nakakaranas. Pag pinapakilala niyo akong pastor, o may pinapakilala akong pastor, ang mga, ramdam mo naman. Titignan ka mula. Tapos di ka papansinin. Titignan ko rin siya. Hindi, joke lang. Pag titignan ka, mula ulo hanggang paa, dapat may sasagot ka daw Sabi mo, type mo ko, no? Minsan gano'n, huwag kang ma-offend, it's okay. Amen? It's okay. Okay? Ang example po natin yan ay si Joseph. Si Joseph po, kahit sa ang bahagi ng buhay, dalhin mo siya sa ilalim ng pit, sa down moment ng kanyang buhay, ginagawa pa rin niya ang kalooban ng Diyos. Dalhin mo siya sa tagumpay, ginagawa pa rin niya ang kalooban ng Diyos. I-promote siya sa palas, ginagawa pa rin niya ang kalooban ng Diyos. Ikaw kaya, nandiyan si bossing, ginagawa mo ang tama sa pagtatrabaho. Wala si bossing, ganun pa rin sana. Nagbakasyon siya ng 1 week dahil Pasko. Ay, paparating na ang boss ko. Punta na ako sa bahay.
pero alam ko, Kristiyano po tayo, ginagawa po natin ito for the Lord. Amen? Lahat ng mga ito magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Number 3, breaking barriers through revelation. Kaya minsan hindi natin ma-break yung mga hadlang, mga barriers sa nating buhay dahil kulang tayo sa kaalaman. Kulang tayo sa salita ng Diyos. Kaya ngayon ang ating church ay tinutulungan tayo, meron tayong program, meron tayong sistema na kung paano natin babasahin ang salita ng Diyos ng buong isang taon, ng cover to cover. Amen ba yun? Pastor, wala akong time. Ganyan minsan, wala akong time. Pag yayain mo sa gawain, wala akong time. Pero pag isipin mo, balik tayo ulit sa panahon natin sa Pilipinas, kung maglalaba ka sa poso, di ba? Sino naglaba sa poso sa ano? Di ba? Lalaba ka, may palo-palo pa, may pras-pras pa. Dadali mo pa sa ilog, kung may ilog kayo. Kung maghuhugas ka ng kaldero, dadali mo yung kaldero doon sa may buhanginan. Kakaskasin mo para kumintab. Naunawaan niyo ba yun? Pero ang dami mong magagawa. Pero ngayon, maglinis ka ng kotse, ipadaan mo lang sa machine. Car wash. May dishwasher na. Mayroon ng washing machine. Tapos sabihin mo, wala kang time. Nung araw, may time ka pa. Makakapag-bingo ka pa ng 2:00 ng hapon eh. Ngayon, wala kang time. Habang nakasalang ang labada, doon ka magbasa. May time. Amen? Hindi yung habang nagwa-washing machine ka, nanggaganong ko, ay, patay na si Cardo. Itanggol. Kung ano. Doon ka. Kung ano-ano. Palaguin mo ang iyong sarili sa Panginoon. Huwag mong hayaan iasa sa church lamang ang pag-receive natin ng salita ng Diyos. Lahat tayo mag-grow sa Diyos. Amen? Revelation brings liberation. Sabi niya dito, if you know the truth, and the truth will set you free. Kaya minsan, hindi mo kasi alam eh. Mayroong isang elephant ho. Sino nakakita ng elephant? Taas ang kamay. Oh, yung iba, taas ang kamay, taas ang kamay. Kasi wala pa ako nakitang inaantok na nakataas ang kamay. Di ba? Kapag nakakita ka ng elephant, mayroong isang elephant na kapapanganak pa lamang niya, 3 months pa lamang niya, o 1 year old pa lamang yung elephant, tinalian na yung kanyang paa. Sa isang ganitong maliit na kahoy, nakakadena yung kanyang paa. Lumaki yung elephant, 3 years old, 5 years old na yung elephant, paikot-ikot lang yung elephant doon sa maliit na pinagkatalian niya. At the age of 8, yung elephant, aksidente lang naigaw na yung paa niya, nabunot, nabali yung pinagtalian sa kanya. Minsan ganyan tayo. Akala mo kasi hindi mo kaya dahil nagkaroon ka na ng mindset na hindi mo kaya. Ano yung mga maliit na bagay sa buhay mo na alam mo kaya mo naman, pero dahil nagtagal mo nang ginagawa, akala mo hindi mo kaya. Isang patotoo, sabi po ng isang kapatiran, Pastor, alam mo, akala ko hindi ko kayang itapon ang stick na ito ng sigarilyo. Napakaliit itong stick na sigarilyo. Ano? Napakaliit. Pero ito sumira ng baga ko, sumira ng ngipin ko, lahat nasira ng health ko, napakaliit. Kaya lang hinintay ko pa yung doktor na nagbawal sa akin, kaya lang kalahati na lamang yung baga ko. Sing itim pa ng goma ng traktor. Pwede mo naman eh. Nung pinagbawalan ka ng doktor, doon mo lang pinakawalan. At na-restore yung health, ginamit yung doktor, ay may mga maliliit na bagay. Halimbawa ko lamang ho yung paninigarilyo. Naakala mo hindi mo kaya. Pero sa totoo lang, isang talsik mo lang na ganyan, wala naman yan eh. Alam nga naman yung sigarilyo, ay, bilhin mo ako, bilhin mo ako. Hindi naman, di ba? Nakita mo nga na yung kaha ng sigarilyo, may nga tabi-tabi niya ang mukha, may butas dito. Pero bakit kaya? Hello? Ba't kayo tumatahimik? May mga bagay, isipin natin, may mga maliliit na bagay sa buhay mo na sinasakop ang buong pagkatao mo. Akala mo hindi mo kaya, pero ang Diyos tutulungan ka para makaya mo.
Knowing the truth about your identity release divine empowerment. You rise as far your understanding allows. Sabi niya sa Proverbs 24 verse 5. Sabi niya diyan, what you know determines how far you can go. Kung ano yung nalalaman mo, kung alam mo yung tama, katotohanan, doon mo ilalagay yung lakas mo. Kung alam mo dito ka pinagpapala, kung alam mo dito ka napapabuti, doon ka nag-i-invest ng strength. Doon mo ginagather ng strength mo para maging kapakipakinabang tayo sa kaharian ng Diyos. Pero tayo mga kapatid, may mga bagay na ina-awaken tayo. May mga bagay na kailangan po natin itong 2026 na kailangan nating bitawan. Hanggat hindi mo binibitawan yan, kapatid, hihilain ka ng iyong nakaraan. Amen. Ulitin ko ulit ito. Baka number ng ex mo yan. Hello. I-delete mo na. Okay? God wants to expand your vision. Sinira na ang buhay mo, sinira ng lahat-lahat. Brinig ka na, inutangan ka pa. Pakawalan mo na. Stretching is a divine principle for increase. Kasi naaawa ako minsan, Pastor, sirang-sira ang buhay. Maya-maya, Pastor, sabi ko, pwede lang sana ako magdesisyon para sa iyo. Hindi naman pwede. Amen. Palitan mo na ang theme song mo na sana'y maulit muli. Huwag na. Huwag nang maulit muli. Okay? Maganda ito talaga na-awaken kayo kapag ganito. Dinidirect ko na kasi dahil mahal ko po kayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan tatawid ang 2026. Magsasuffer ka, the same pagkakamali, the same wounds. Yung parang may sugat ka, patuloy mong kinukutkot. Tapos sabi mo, kasalanan nila, kutkot ka ng kutkot sa gardil mo. May sasugat mo. Amen? Kinukutkot mo. Gumagaling na. Di ba pag gumagaling ang sugat, okay na. Ikaw naman, kaya hindi ka gumagaling. Ipaubaya mo habang kakanta tayo mamaya, made for more. Yes, kahit magbi-bleed ako, Panginoon. Kung yun lang ang paraan para ako'y gumaling, subi. Amen. Hayaan mo dumaloy ang spiritual na bleeding dyan. Bleeding tuloy. Hayaan mo habang umaawit ka. Lord, sige lang, Panginoon, pigain mo ang mga nana ng aking spiritual na kaluluwa para maalis na ang mga infection ng aking buhay. Sarap kaya nun. Parang pigsa na inalis yung mata. Gumaling ka. Ano? Pagdating mo, poklat na lang. Oh, tapos. Bawat poklat na ito yung sugat ko nung nakaraan, pero gumaling ako. Kaya mga kapatid, kagagaya nito. Halimbawa, kinagat ka ng aso o kinagat ka ng ahas. Ang tao kasi minsan, tatanungin, bakit mo ko kinagat? Meron bang ganoon? Sa ahas. Bakit mo kinagat? Bakit mo kinagat? Instead na pagalingin mo ang iyong sarili. Sinisisi mo yung ahas. Nasaktan ka na nga, i-release mo na siya. I-settle mo ang iyong sarili. Lord, gusto kong gumaling sa sinabi ng taong yun. Hindi naman totoo, ano bang pang-alipusta na sinasabi niya na kamukha ko si Brad Pitt o kamukha ko. Hindi naman totoo yun. I-release mo na siya. Amen? Pakawalan mo na siya. Pahal na siya sa Lord. Ang maganda, pagalingin mo ang aking damdamin. Hindi man ako nakamayan, hindi man ako nabati ng birthday, hindi man ako nabisita, hindi man ako nakatanggap ng regalo itong Pasko, Panginoon. It's okay. Amen. At least ako ang nagbigay. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Number 4. Yeah, living daily, I ask the worship team to come.
Living daily with a more mindset. Kayong mga kababaihan, mayroon kayong ganito. Bigyan kayo ng 100 Swiss franc, pipili nyo, pupunuin nyo yung fridge ng mga pagkain. May gift kayo na mag-multiply. Amen? Kaming mga kalakihan, wala kaming gift na mag-multiply. Hindi tadami ang tao ng mundo kung wala kayo. Amen? Kayong mga kababaihan, bigyan kayo ng kwento ng isang may gift kayo na pagparami. Amen? Bibigyan kayo ng budget na ganito, iikutin nyo ang buong ubon. Parang kulang na lang mababagsak ng wall of Jericho. Talagang iikutin nyo ganito, talagang may gift kayo. Pero tayo rin ho, bilang church, dahil tayo bride of Christ, thank God sa vision ng church. Dahil nung nandito tayo sa Geneva, Lord, more. Di ba? Nakikita ko sa mga life group po natin, nag-meeting po kami, karamihan po ng mga life group for the glory of God. Itong 2025, nagkaroon ng mga bagong miyembro. Mananampalataya para sa Kanya. Kasi na-design ang church na hindi lamang tayo-tayo, kami-kami, dapat ho, involve po natin ang community. Amen. Nakakatuwa kaya yung nagmamadali ka na pumunta ng church dahil baka maubusan ka ng upuan. Amen. Magmamadali si Sister Lani. Ay, bilisan nyo. Nagkakadapa-dapa dyan. Wala akong upuan. Ang ibig ko, gusto ko lang bigyan kayo ng isang, hindi ko naman ini-exaggerate, pero ito ang tatahakin natin. Na kapag dumami tayo for the glory of God, ibigay natin pa rin ang papuri sa Kanya. Pararamihin tayo, nakaset po tayo for more. Huwag tayo mag-settle na 5, 6, 7. Sa mga SOD students, huwag lang OOVE, alagaan ninyo. Amen? Makikita po natin, ay nako, ang Diyos mismo, bibigyan tayo ng mga babae at lalaki, even families, na dadalhin ni Lord sa ating pong simbahan. Number 5, natawan ko na po yung iba. The Holy Spirit empowers you for more. May mga sitwasyon. Tumayo po tayo lahat. Sige po. May mga sitwasyon na pinaghandaan mo. May mga sitwasyon na i-prepare mo. May mga sitwasyon na na-experience mo na ito. Alam mo, dadaanan mo, parang alam mo na lahat. Pero take note, may mga sitwasyon din ho na kapag walang tulong ng Diyos, ng banal na Espiritu, hindi pa prosper. Kahit ginawa mo lahat, Pastor, ginawa ko naman lahat, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Ang pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging leader, pagiging pastor, hindi ho sariling lakas lamang. Lalong-lalo na sa espiritual na gawain. Worship team, lahat ng mga serve team. When it comes sa paglilingkod sa Panginoon, huwag natin gagamitin ang sarili nating lakas. Ipaggamit natin yung lakas na yan para kasihan ng Espiritu ng Diyos, para lalo maging effective and fruitful for the glory of God. Dito sa last part ng ating pinag-aaralan, the Holy Spirit multiplies your potential. Dito sa Acts chapter 1 verse 8, makikita natin itong mga tao na mga normal lang, he turns ordinary people into extraordinary vessel. Sila yung mga matatakotin, sila yung mga tumakbo, sila yung may mga character flaws, pero nung nakasiya sila ng banal na Espiritu, nag-iba. Hindi lamang ho, naging anointed sila sa kanilang pagtuturo, even sa pagtulong, pag-abot, pag-reach out sa kapwa, sa pagmamahal sa tao, na even to the point, ikinamatay nila. Hindi gawain po ng tao yun. Gawain ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya kung nakapakinig kayo ng mga testimonies ng iba na transform, kaya tayo nabibless. Hindi dahil sa taong yun. Nabibless tayo sa Diyos na kumilos sa taong yun. Amen? Hallelujah. With the spirit limitations become launching pad. Sa Judges chapter 6, 12 to 14, ito po yung inamin ho ni Gideon na hindi niya kaya. Sabi po dito,
Sa Judges chapter 6, 12 to 14, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you," sabi ng Diyos, mighty warrior, tinawag sa mighty warrior. Pero sabi ni Gideon, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up to Egypt?" And so on. Pero alam nyo, sabi niya sa verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Kapatid, pag-umpisa sa pag-amin, Lord, hindi ko kayang baguhin ang aking buhay. Yung narinig ko mga salita mo, Panginoon, kung lakas ko lang, hindi ko kaya. Pero kailangan ko ang pagsama mo. Hindi bang buong Israel ang ililigtas mo? Marahil isang desisyon lang ang pwede mong gawin para yung family mo magkasundo-sundo at makakilala kay Kristo. Para yung health mo, breakthrough sa buhay ay mangyari. Yeah, the Spirit stirs up the gift and grace in you. The Spirit leads you into divine opportunities. Ang biblical, halimbawa po natin yan si Peter. Once timid, the Spirit turned him into bold and unstoppable preacher. Nakita ko po yung mga SOD students at karamihan sa inyo. Tahimik kayo, hindi kayo likas na magaling magsalita, mag-share. Pero nung binabara nyo ito, nakita ko kung paano kayo mag-share ng salita ng Diyos. Hindi ganon eloquent, pero nakinasihan ka ng banal na Espiritu. Napakasimple. Yung sinisiran po ninyo ng one verse evangelism. Umiiyak sila, nagpapasalamat sila. Hindi dahil sa magaling ka, dahil ang Diyos sumasayo. Kaya huwag tayo matakot. Ito yung time na mag-ingay tayo para kay Lord. Amen? You were never meant to live in average life. Hindi po tayo pwede. God's word shows that you're wired to greatness, designed for impact, and equipped to rise above limits. To live as one made for more, you must embrace divine vision, pursue purpose daily, and rely on the power of the Holy Spirit. Your best days are not behind, they are ahead. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah, God. Come on. Let's sing this song. And I pray na mag-minister ito sa atin. Hayaan natin ng banal na Espiritu kumilos sa atin. Pabayaan mo na, wag na tayong mag-dwell sa mga bagay na hindi naman fruitful sa ating mga buhay. Makita nawa natin ang ating buhay na mayroon pang magandang gustong ibigay ng Diyos. Oh Lord, oh Lord. Yes, oh God. And I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start, Amen. and now I am chosen. I'm free and forgiven, and I have a future, and it's worth the living. Declare. And I was made to be tending the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Amen. So why would I make a bet in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Oh Lord.
yung kalakasan, I know who yung identity natin. you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven, and I have a future, and it's worth the living. Declare, hallelujah! And I wasn't made to be bending the grave. I was born by name, born and raised back to life again. And I was made for more. We receive it, Lord! We receive it, Lord! So why would I make a bed in my shame when I found your grace? Running my way, I know I am yours, and I was made for more. Can we hold hands together while singing this song? Can we hold hands together? Habang tayo naka-hold hands together, it is like a net na kapag tayo nag-unite, nagsasama-sama, darating man ang maraming mga kaluluwa, maraming mga tao na dadalhin niya. Partner tayo sa Diyos. Magtulong-tulong tayong isulong ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hallelujah! Sing the song and declare. I know who I am. Who I am, 'cause I know who you are. Yes! The cross of salvation was only the start. Lord, we're here today and we are ready Now for more. I am chosen. You created this church for God for more. I'm free We can and embrace the vision that you gave. I have a future, and it's worth the living. Come on, sing with boldness. And I wasn't made to be tempting the grave. I was called by name, born and raised to We are the life church. again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when I fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Sing one more time. I was made to be tempting a grave where I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. After this, we're gonna pray as loud as you can. So why would I make a bed in my shame when I'm mountain of grace, running my way? I know I am yours, and I was. Come on, begin now to pray. Ipanalangin mo yung kaliwat kanan mo and intensify that prayer. Not yung katabi mo, tayong lahat as a church ay mag-multiply. Tayong lahat ay makita natin yung potential natin. Magkaroon ng explosion, revival sa buhay po natin. Come on! Hallelujah! Yes! Yes! Lord, ang iyong mga anak bilang mga anak mo sa oras na to, nagkakaisa kami. And Lord, I pray and I declare, Lord God, multiplication. I declare, Lord God, more good works to display for your glory. Lord, tumaas ang fear of the Lord. Maging more of you, yung impact namin, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Hallelujah! Yes! Hindi na kami tatahimik. Kami, Panginoon, magsasalita. Madidisplay ang pag-ibig mo. Madidisplay ang kapangyarihan mo. Madidisplay, Lord,
ang pag-ibig mo sa bawat Pilipino, sa bawat pamilya, sa bawat tao sa paligid namin. Oh God, mangyari ang vision mo sa bawat isa sa amin. Patapangin mo ang iyong mga anak. May the spirit of boldness, Lord, dumaloy. Hallelujah! Sing hallelujah! Hallelujah. You called out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, oh, I'm not going back. Hallelujah. You called out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, oh, I'm not going back. And I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Oh God, oh God. So why would I make a bed in my shame when I found it on grace? It's running my way. I know I am yours, and I was made for more. Kayo lamang po. Cause I wanna make oh Lord, so I would. For the last time, at the top of your voice, hallelujah! Well,